Hello, it's me, Mama Rox. Ito na nga ang pangatlong araw ni Kim dito sa Pilipinas. At ito nga ang isa sa napili namin puntahan. Ang Imeldas Garden located at Sitio Sablay, Barangay 8, Cuenca, Batangas. Medyo malayo nga lang ang aming biniyahe para lang makarating dito. Pero masasabi kong worth it naman ang pagod namin. Dahil yung mga ganito ngang place ang gustong gusto kong puntahan. Yung tipong parang nasa probinsya ka lamang. Yung tahimik na lugar tapos wala kang maririnig ng mga sasakyan. Plus makakalanghap ka pa ng sariwang hangin. Bago ka nga makapasok dito ay magbabayad ka nga muna ng entrance fee na nagkakahalaga ng 150 pesos per head. At pagkatapos mo nga magbayad ay kakabitan ka nila ng bracelet. At kung sakali naman na inabot ka ng gutom sa loob ay hindi ka na rin naman magugutom dahil meron na din mga snacks na nabibili sa loob. At kung sakali naman na gusto mo mag-CR ay hindi ka na nga rin mamomroblema dahil meron na din silang sariling toilet. At nagpapasalamat nga pala ako sa aking asawa dahil nga nagbakasyon sana siya para magpahinga pero mas pinili niya na samahan kami ng samahan ni Yumeshi. At sa ilang araw nga niyang pamamalagi dito sa Pilipinas ay halos palagi nga niyang buhat-buhat si Yumeshi. Dahil isa nga sa dahilan kung bakit hindi ako gumagala sa malayo ay sumusuko nga ako sa pagbubuhat kay Yume dahil alam ko naman na hindi siya sanay mapagod. Kaya ako bilang nanay kahit nakakapagod bubuhatin ko na lamang siya. Kaya naman isinit ko na nga lang ang aming mga gala pag uwi nga ni Kim. Dahil nga pagbalik na naman ni Kim sa Japan ay sigurado ako na may stock na naman kami sa bahay at bibilang na naman ako ng taon bago na naman namin maranasang gumala. Kaya sa mga nag-iisip na masarap ang buhay ko dahil nasa abroad ang asawa ko, siguro oo ngayon nakakaluwag-luwag kami. Pero paano naman kapag natapos na ang kontrata niya tapos hindi man lang namin nailagay sa maganda yung mga napagtrabahuhan niya. Kaya nagtitipid rin kami para kahit papano ay makaipon at para makapag-invest kami kahit papano. Dahil nga hindi kami mga professional na tao, alam namin na kapag bumalik na naman siya ng Pilipinas at dito nagtrabaho sa Pinas ay magiging isang kahig isang tuka na naman kami na yun ang ayaw na ayaw ko ng maranasan. Kaya ako nagtitinda ng mga kakanin sa aming subdivision para at least yung kinikita ko dun ay yun ang ginagastos namin ni Yumeshi sa pang-araw-araw namin buhay. Habang yung pinapadala niya na budget sana namin ay aking iniipon. Dahil sa ganoong paraan ko na lamang siya matutulungan. Dahil kahit nga malaki ang posibilidad na pwede pa nga akong mag-abroad ay mas pinili ko na nga lang na mag-stay at lumagay sa tahimik. Dahil nga iisipin ko pa lang na alis ako ay naiiyak na agad ako dahil hindi ko na talaga kayang iwan si Yume. Kaya tutulungan ko na lang ang asawa ko para makaipon at para maging worth it naman ang pinagpaguran niya. Para at least someday sana hindi na niya kailangang umalis pa. Kaya itong pagtatrabaho niya sa Japan ay talagang nagtitipid kami. Hindi lang pagtitipid kundi nagtitiis din. Nagtitiis na malayo sa isa't isa. Nagtitiis na hindi magkasama araw-araw. Sa totoo lang napakahirap ng long distance relationship. Pero kinakaya namin dahil meron kaming Yume. Isang Yume na nagpapatibay sa aming dalawa. Isang Yume na nagpapawi ng aming lungkot. Kaya lahat ng aming sakripisyo ay inaalay namin kay Yume. Dahil para sa kanya naman talaga lahat ng aming ginagawa. Para sa kanyang kinabukasan. Kaya ngayon nga na umuwi si Kim ay talaga namang sinusulit namin yung mga araw na kami magkasama. Ginagala nga din namin si Yume dahil hindi nga namin to ginagawa habang wala ang kanyang ama. Kaya ngayon nga ay talagang susulitin namin. Dahil ito naman talaga ang hilig ko. Dahil kung kilala mo nga ako, alam na alam mo yan na mahilig nga akong gumala. Pero syempre mas okay ngayon na gumala kasi nga kasama na ang pamilya ko. At ngayon nga ay ramdam na ramdam ko na talagang enjoy na enjoy si Yume. Kaya salamat na agad Papa sa paggala sa amin. Salamat din sa pag-alalay kay Yume. Yung tipong kahit alam kong pagod ka na pero talagang kinakarga mo pa siya. Huwag lang siyang mapagod. Kaya salamat sa pagsulit ng mga araw. At salamat din kasi ikaw yung asawa na hindi mahigpit. Yung tipong hinahayaan mo lang ako sa mga gusto kong gawin. Kagaya nga ng pagbablog ko na talaga namang sinusuportahan mo pa ako. At dito na muna nagtatapos ang gala namin sa Imeldas Garden. See you sa part 2. Bye!